Lusot na po sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang death penalty bill. Sa kabila ng mga inihaing amendment ng ilang mambabatas, ibinasura ito ng Kamara at bumoto pabor sa paglusot ng panukala. Umalma tuloy ang ilang kongresista. Tila minamadali raw na maipasa ang death penalty bill. Para sa detalye, umaaksyon live si Patricia Mangune. Patricia? Bok Margalia, pinilit nga ng ibang mga tutol sa death penalty bill na magsingit pa sana ng kanilang sari-sariling mga pag-amyenda sa kontrobersyal nga na bill na ito. Ang problema ay lahat ng kanilang proposed amendments binasura lamang at tuluyan nang nakalusot sa ikalawang pagbasa ang death penalty bill o House Bill 4727. Isa sa mga nais maghain ng amyenda sa panukala ay si Albay 1st District Representative Ed Silagman. Ang apela niya, burahin ang lahat ng salitang death o parusang kamatayan. Pero binaril ito ng principal sponsor ng bill na si Congressman Reynaldo Umali. Halata raw na delaying tactic lang ito ni Lagman. At paano nga naman naging death penalty bill kung mawawala o ma-mention man lang ang salitang death? Si Congressman Ronald Andaya naman nais palitan ang pamagat ng batas. Sa reference daw kasi nito na RA 7659 noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, nangangaluhulugan ang heinous crimes sa maraming klase ng krimen at hindi lang ang may kaugnayan sa droga. Lalabag daw ito sa Equal Protection Clause. Si Representative Ramon Rocamora naman, nais ipabura ang bahaging nagsasabing ang pagiging under the influence of drugs ay isang aggravating circumstance para ipataw ang death penalty. Katwiran niya, kapag lango sa droga ang isang tao ay wala na siya sa sarili kaya hindi dapat ituring na kriminal kundi biktima ng droga. Si Representative Harry Roque naman, naisa ng limitahan sa lethal injection ang paraan ng kamatayan at alisin na ang opsyon na pagbitay at firing squad. Yan at iba pang sinubukang amendments ay mabilis na hinarang at isinara na ang period of amendments. Dumiretso na agad sa botohan ang Kamara at sa pamamagitan ng viva voce o voice vote, ipinasa ang House Bill sa second reading. Sa bilis ng botohan at pagtatapos ng period of amendments, dismayado ang minorya pati ang mga human rights advocates. Halata raw kasing minadali ang panukala. Bok Margalia, sa final draft kasi ng panukala ay tinanggal na ang crimes na treason, rape at plunder para patawan ng kamatayan. Ang tanging mga natira ay drug-related crimes, maliban sa possession o drug possession. Sa susunod na Miyerkules ay target naman ng House of Representatives na magbotohan para sa third reading. Ito na yung panghuli at sunod niyan ay itatransmit na ang panukala sa Senado. Sa ibang balita, hawak na ni Senador Tito Soto ang dalawang reklamo laban kay Senador Antonio Trillanes IV na isinampa ng isang individual. Kabilang sa isinampang reklamo laban kay Trillanes sa Senate Ethics Committee na pinamunuan ni Soto ay ang aligasyon nitong tumanggap umano ng suhol ang dalawang huwes ng Court of Appeals para pigilan ang suspension order laban kay dating Makati City Mayor Junjun Binay at ang pagtawag ni Trillanes kay Pangulong Duterte na mamamatay tao. Ang reklamo laban kay Trillanes ay sinampa ng isang Abelardo de Jesus na siya rin nagsampa ng reklamo laban kay Senadora Leila de Lima. Una nang pinag-aralan ng Office of the Solicitor General na sampahan ng kaso si Trillanes dahil sa pagkanlong nito kay SPO3 Arthur Las Cañas. Sagot naman ni Trillanes, hindi siya apektado sa mga banta ni Soljan Calida at patuloy na isisiwalat ang mga anyay katotohanan tungkol kay Pangulong Duterte. Gawin mo, ha? Kung may ipafile ka na kaso, gawin mo, huwag mo akong takutin dahil hindi ako natatakot sa mga ganyan. At ito ang tatandaan nila, kada araw na lumilipas ay dumarating tayo dun sa araw na mawawala sila sa poder. Iginit ni Senate Committee on Justice Chairman Richard Gordon na hindi tamang ikumpara ang muling pagbubukas ng kaso ng Mama Sapano Massacre sa investigasyon kay retired SPO3 Arthur Las Cañas. Ito ba'y sinabi ng mambabatas matapos siyang bisitahin sa kanyang opisina ng mga pamilya ng SAF-44 upang hingin na muling buksan ang investigasyon sa madugong engkwentro noong 2015. Ayon kay Gordon, initulad sa investigasyon sa testimonya ni Las Cañas
ang investigasyon ng Mama Sapano ay layong makamit ang hustisya. Handa naman si Gordon na buksang muli ang kaso at nais niya ring imbitahan sa investigasyon si dating Pangulong Noynoy Aquino. Handa nang muli ang Philippine National Police na ipagpatuloy ang kanilang kampanya kontra iligal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ngayong binigyan na sila muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal para ipagpatuloy ang kampanya. Magugulat na lamang anya ang mga drug lord kung kailan nila ito ipatutupad. Tiniyak naman ng hepe ng pulisya na masinsina nilang sinuri ang mga pulis na magiging bahagi nito. Una nang hiniling ng Pangulo kay De La Rosa na mga tapat maglingkod sa bayan na pulis ang kunin para sa naturang kampanya. Naniniwala naman si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na may kinalaman umano ang Maote Group sa assassination plot laban sa kanya. At ayon kay De La Rosa, kumikita kasi mula sa drug money ang naturang rebelde grupo. Si Lala Babilonia sa detalye. Sinabi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na maaaring drug war ng pulisya ang nasa likod ng assassination plot laban sa kanya na umano'y plano ng Maote Group. Kamakailan pumunta si de la Rosa sa Mindanao State University, ang kanyang alma mater, at kinumpirma ang nasabing assassination plot. Aniya, kumikita ng drug money ang Maote Group kaya maaaring may koneksyon ito sa pagbabalik ng pambansang pulisya ng kanilang anti-illegal drugs operations. Hindi pa na-establish talaga ng mga investigators kung ano yung motive. Pero if you are to ask me, it's very obvious that this Maote Group is being fed with drug money. Sa pagbisita ni De La Rosa sa lugar, 2 improvised explosive device ang na-recover. Isa sa Mindanao State University mismo at isa naman sa kalsada kung saan dadaan ang convoy ni De La Rosa. Hindi naman nagtagumpay ang mga salarin sa plano nila dahil sa higpit ng seguridad at sa dami na rin ng tao. Sa kabila niyan, hindi plano ni De La Rosa na magdagdag ng security. Sa akin ito, trabaho lang. Trabaho lang. So, if I will be sacrificed for doing my job, then so be it. I'm not afraid to die. Samantala, hindi naman maipapangako ni De La Rosa na hindi gaano magiging madugo ang magiging nilang anti-drugs operations ngayon. Pero anya, ayaw din ng PNP na makapatay ng kanilang suspect. How I wish talaga sana na we will achieve a drug-free society without bloodshed. But it's very impossible since it's going to be a war because this itong mga drug lords, as they said, will not just surrender, will not just leave their drug trafficking business just like that. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Hinimok naman ni Pangulong Duterte ang publiko na tumulong sa pagsawata sa mga kriminal. Ayon sa Pangulo, pwedeng magsagawa ng citizen's arrest ang sinuman na makahuli sa akto sa mga kriminal. Kahit daw siya mismo na isang sibilyan ay hindi siya magdadalawang isip na labanan ang mga kriminal. Wala naman naging tugon ng Pangulo sa tanong kung maaaring gawing pangontra ang kanyang pahayag sa mga kakasuhan dahil sa pagpatay sa mga kriminal. Even if I am a civilian Rodrigo Duterte, and if I have the arms, I would place you under arrest. And you fight it out with me, I will kill you. A civilian who is present in the scene of the crime, of the scene of another's crime, has this duty, social duty. Nagmarcha patungong Senado ang nasa mahigit 2,000 mga taga-suporta ni Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez. Git na mga ito, suportado nila ang kumpirmasyon ni Lopez, lalo na sa pamumuno lamang nito. Nagkaroon ng konkretong hakbang para mas mapangalagaan ang kalikasan. Si Sweden Velado sa detalye. Matapos ipagpaliban ang pagsalang sa Senado ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez sa kanyang confirmation hearing ngayong Miyerkules, nagtipon-tipon ang halos 2,000 niyang taga-suporta sa harap ng Senado. Kabilang sa mga nagmarcha mula Cultural Center of the Philippines patungong Senado ang Alyansa Tigil Mina.
Greenpeace at mga katutubong grupong lumuwas pa mula Zambales, Pampanga, Batangas at Leyte. Ayon sa kanilang mga tagapagsalita, suportado nila ang kumpirmasyon ni Lopez dahil tanging sa ilalim lang aniya ng kanyang pamumuno may mga konkretong hakbang na ginawa at gagawin pa upang matapos na ang pagdurusa ng kalikasan at mamamayan mula sa sumpa ng pagmimina. Marami nang nagdaan na ibang DENR secretary, pero ngayon lang tayo nakakita ng matibay, malinaw at may political will na ipatupad yung mga environmental laws natin. Wala pang isang taon sa pwesto pero mahigit 20 proyekto, 5 operasyon at 75 kontrata sa pagmimina na nasa watersheds na ang napawalang bisa at nasuspinde bilang resulta ng mining audit na ginawa ng DENR na ayon sa mga taga-suporta ni Lopez ay matagal na dapat nangyari. Yung laban, hindi tukol sa akin. Para ito sa kalikasan, sa ating kinabukasan, at ito ang sobrang confidence ko na kung alagaan ang kalikasan, na may pakinabang ang lahat, doon manggagaling ang kinabukasan ng bansa. Samantala, nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipauubaya niya na sa makapangyarihang Commission on Appointments ang pagsuri sa kwalifikasyon ng mga hindi pa nakukumpirmang miyembro ng kanyang gabinete. Ito naman ang pahayag ni Lopez nang tanungin kung tiyak ba siyang makukumpirma siya ng CA. Walang assurance, magulo ang politiko. As of now, yung chair ng Commission of Appointments sa Congress, isa minor. No? Nagpahayag naman si Senator J.V. Ejercito ng suporta kay Lopez. Once in a blue moon na may isang tao na malakas ang loob na ipaglalaban kung ano ang dapat, no? Yung proteksyon na ng ating kalikasan at maglalakas ang loob labanan ang mga malalaking mining firms. I am throwing my support to the confirmation of Secretary Gina Lopez. Wala pang tiyak na petsa, subalit sa darating na Mayo ang tentative month para sa confirmation